Generosity is the manifestation, the demonstration, and the working of God's grace in our lives. Kung tayo man po, kaya po ginawa natin grace of generosity, sapagkat ang pagiging mapagbigay po, biyaya po ng Panginoon. Kasi napakahirap pong maging mapagbigay pag wala po ang tulong ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo nagbibigay, kaya tayo nagiging mapagbigay, kasi biniyayaan tayo at binigyan tayo ng Panginoon ng lakas para po makapagbigay. Kaya po, ang generosity is the grace of God working. Gumagawa, kumikilos ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay kasi kaya po tayo nagiging mapagbigay. What is grace? Ano yung grace? Sabi niya, grace. Grace is the unconditional, never-ending goodness and undeserved favor of God given to us which we receive because of Christ. Yan po yung biyaya. Naranasan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, unconditional love of the Lord, yung kanyang kabutihan na hindi po natatapos at yung pabor niya para sa buhay natin, undeserved favor. Ang pabor po ay hindi po deserved, undeserved po ang favor. Kasi pinaboran ka, pag sinabi mong pabor, ay hindi ka karapat-dapat pero pinaboran ka. Binigyan ka ng binless ka, inabutan ka, tinulungan ka, kahit hindi ka karapat-dapat, that is favor. At ang favor ay laging undeserved. Kaya ganun din ang grace. Kaya grace yan kasi hindi ka karapat-dapat, hindi angkop sa'yo, hindi ka gumawa pero pinagkalooban ka, kaya grace yun, kaya favor yun. Kasi kung binigyan ka kasi dahil may ginawa ka, hindi po pabor yun. Yung po ay hindi po grace yun at hindi favor. Yung po ay upa sa'yo, bayad sa'yo. Halimbawa, ikaw ay binigyan ka ng 200 pesos kasi naglinis ka ng buong church na to. Yun po ay hindi pabor at hindi po grace. Yun ay bayad kasi naglinis ka. Pero yung hindi ka naglinis, binigyan ka, yun ang pabor. Yun ang grace. Ganun po tayo. Hindi po tayo marapat-dapat, hindi po tayo marapat sa mga pagpapala ng Diyos, pero binigyan niya tayo para sa ganon, makita natin na yung buhay natin, kinalugdan ng Diyos, pinaboran ng Diyos, ginawa ng Diyos ng mabuti kahit na hindi tayo karapat-dapat. And because of that, yan po ang magiging dahilan na mabago po ang ating mga buhay at maging mapagbigay po tayo kasi naranasan natin ang grace ng Panginoon. Ganun din mga kapatid, kaya binanggit natin dyan, grace is the reason why we are accepted, not rejected. Kaya tayo naging katanggap-tanggap dahil po sa biyaya ng Diyos. Hindi po dahil sa ating sarili. Kaya dahil po sa kanyang biyaya, tinanggap po tayo at hindi po tayo ni-reject. Grace is the reason why we are saved and going to heaven. Kaya tayo papunta sa langit dahil sa biyayang ito ng Panginoon sa buhay natin, nakamit natin yung biyaya dahil kay Jesus Christ. Nung sumampalataya ka kay Jesus, ikaw ay nakatanggap ng biyaya at ang biyayang iyon ay natanggap natin kasi dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kaya biyaya rin ang dahilan, kaya pupunta po tayo sa langit at maliligtas po tayo at maliligtas po tayo. Grace is the reason why we are blessed and not cursed. Grace is the reason why we are forgiven and not forsaken. And grace is the reason why we are changed from bad to good, from sinners to saints, from darkness to light, from pains to gains. At ano pong sabi doon? From covetous to generous. Ayun. Ang dahilan ng yan, dahil sa biyaya. Kaya dahil sa kabutihan ito ng Diyos, dito rin po tayo umuhugot ng lakas kung bakit po tayo naging mapagbigay. Kung bakit po tayo nabago, kung bakit po na-transform ang ating mga buhay, kasi dahil sa biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo po magiging mapagbigay at magiging mapagbigay, biyaya ng Diyos sa buhay natin. Katulad po ng mga bata, ng mga karamihan po sa mga anak natin, pinalaki po natin sa pagmamahal, pinalaki po natin sa suporta, binigyan po natin ng mga mabubuting bagay, at ipinadama natin sa kanila lahat ng bagay na mabubuti at makakabuti sa kanila. Paglaki ng mga batang yan,
tatanaw niya ng utang na loob. Kasi naranasan niya ang mga pagpapala, pag-ibig, pagmamahal at suporta buhat sa kanyang magulang. Paglaki niya, hindi po magiging matanggap yan. Kasi naranasan niya na sa kabila ng kanyang kamusmusan, walang kakayahang mabuhay, pero may bubuhay sa kanya, may tumulong sa kanya, may nagmahal sa kanya, may nag-aruga sa kanya, may nagpala sa kanya, nag-bless sa kanya sa lahat ng larangan ng buhay niya. Kaya paglaki niya, tiyak, tatanong ng utang na loob yan. Kasi naranasan niya ang biyayang iyon sa kanyang buhay. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Ito rin ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo mga Kristiyano, nag-iba po tayo, nagbago po tayo. Ito po ay dahil sa biyayang tinanggap natin buhat sa Panginoon. At ito rin biyayang ito ang siyang puhugutan natin kung bakit tayo nagiging mapagbigay, kung bakit tayo mapagkaloob, kasi naranasan po natin na ang Diyos ay nagkaloob at nagkaloob sa atin sa bawat panahon ng buhay natin. Dapat kong ma-realize na lahat ng bagay na dumating sa iyo, lahat ng bagay na naranasan mo, lahat yan biyaya ng Panginoon. Hindi ka nga karapat-dapat. Tingnan niyo po, minsan may mga pagpapala tayo na kung titingnan natin, hindi naman tayo karapat-dapat. Mga pagpapala magugulat tayo. Panginoon, ba't mo ko pinagkatiwalaan ng ganito? Yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Pero dapat kong malaman sa bawat biyaya ni Lord na ipinagkaloob sa iyo, God has a purpose for everything. Kung bakit ka binigyan, bakit ka tinulungan, bakit ka minahal. Kasi may purpose si Lord sa buhay mo kung bakit niya binuhusan ka ng maraming mga biyaya at pagpapala sa buhay na ito. Nakikinig po, magsabi ng amin. Kaya nga, grace makes people generous. Ang biyaya ay nagiging dahilan na ang mga tao ay maging mapagbigay. Kapag naranasan nila, naunawaan ang biyaya ng Diyos. Pag naunawaan nila na ang buhay nila ay talaga namang hindi karapat-dapat, ang buhay nila ay patungo sa kawalan, pero tinawag sila ng Diyos, minahal, pinatawad, niligtas, pinagpala ang buhay nila, ito rin ang magiging dahilan, magiging mapagbigay siya. Sabi ko nga sa inyo, ang pagbibigay ay hindi sa dami ng pera. Meron mga taong maraming pera, hindi mapagbigay. Meron mga taong simple lang ang buhay, pero mapagbigay. Kasi ang pagbibigay ay biyaya ng Diyos sa buhay natin. Itong biyayang ito, ang sharing motivation natin, why we give, why we become generous. Kasi may biyaya sa puso natin na itinanim ang Panginoon. Yung nakikinig, magsabi ng amin. Yan ang sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 1. And now, brothers and sisters, we want to tell you what God's grace has done in the churches in Macedonia. These believers have been tested by great troubles and they are very poor. But their great joy caused them to be very generous in their giving. Sabi, kahit na itong mga kapatiran na ito ay nasa patinding pagsubok ng panahon na yon. Pero sabi, ang nakita namin, grabe ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga tao ito. Dahil sa biyayang ito ng Diyos, nakapagkaloob sila. Despite the fact na sila naghihirap, walang-wala, maraming pagsubok sa kanilang panahon na yon, pero naging mapagbigay sila. Kaya ang sabi doon sa unang talata, nakita namin kung ano ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mga kapatiran sa Macedonia. Bakit? Kasi biyaya yung naging pagbibigay nila. Hindi nila kaya, sobrang marami silang problema, taghirap nung panahon na yon, pero sabi po, dito sa talatang ito, nagbigay sila ng higit sa aming inaakala. Bakit? Biyaya po ng Diyos. Napakahirap pong magbigay pag hindi mo naranasan ang biyaya ng Diyos. Laging na lang iisipin, paano na lang ako, pag nagbigay ako, mawawalan ako, malulugi ako, paano na lang, sayang yung mga inipon kong ito. Pero pag na-realize kong biyaya ng Diyos, na ang lahat ng yan ay working ng grace ni Lord sa buhay mo, kaya ka nagkaroon yan. Kaya ka nagkatrabaho, kaya ka kumita, kaya may taong nagpala sa iyo, lahat ng yan biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kaya ka umami, kaya ka nagkaroon ng mga magandang bagay, lahat ng yan ay working ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Itong mga Macedonian churches, sila ay nagbigay kasi na-realize nila sobrang bait ni Lord sa kanila. Sobrang buti ni Lord sa kanila. Kaya bakit nila ipagkakait itong kakunting nasa kanila na sila nasa matinding pagsubok ng panahon na yon, bakit pa nila ipagkakait? Sapagat naniniwala sila na ang Diyos
na nagpala sa kanila sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, pagpapalain silang patuloy kung bukas ang kanilang puso sa larangan ng pagtulong at pagbibigay. Yung nakikinig po, magsabi ng amin. What is generosity? Generosity is nobleness of heart o tinatawag na kabutihang loob. Generosity is being generous, pagiging mapagbigay, bukas palad, bukas puso, at mapagkaloob. Yan ang sinasabing generosity. Generosity is a quality that is likened to unselfishness. A generous person is happy to give time, money, food, or kindness to people in need. Ito raw po ang isang taong generous. Magbibigay siya, hindi lang po, sabi rito, happy siyang nagbibigay. Sabi, at unselfish siya. Hindi siya makasarili. Lagi siyang tumitingin sa pagkakataong, hindi lang ako, gusto ko silang mabigyan, gusto ko silang mapasaya. Yun ito raw ang taong generous, na hindi lang siyang masaya, gusto niya, meron siyang mapasaya. Lahat na nakikinig, magsabi ng amen. Ito yung taong generous, kaya sabi niya, a generous person is happy to give time, money, food, or kindness to people in need. Kasi natutuwa siya na meron siyang taong mapasaya, meron siyang taong matulungan, meron siyang samahan na ma-bless. At kapag nakita niya yun, natutuwa siya. Yan ang generous person. At ito ang dapat na attitude na dapat ma-form sa buhay ng mga Kristiyano. Sapagkat it is through this na makikita mo, ang buhay mo lalang gaganda, sasagana, uunlad, aangat. Kasi nakikita ni Lord, ikaw ay daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Yung nakikinig pa, magsabi ng amen. Medyo hindi po nakuhay dun sa nakasaad sa baba na dapat maging attitude po natin at maging ugali po natin na tayo maging mapagbigay. 2 Corinthians chapter 9, doon yung sunod po ito. Sabi rito, as the scriptures say, He gives generously to the poor. His goodness will continue forever. Ang pagiging mapagbigay daw ng Diyos ay sa mahihirap ay nagbibigay ang Diyos ng sagana. His goodness will continue forever. Na ang Panginoon ay nagbibigay ng sagana sa mga poor. Hindi lang sa mga mahihirap, kundi yung mga poor in the spirit. Yung mga taong hindi umaasa sa kanilang yaman, kundi umaasa sa Diyos. Kasi merong poor and merong poor in the spirit. Ang poor in the spirit, meron siyang maaluwan siya, masagana siya, pero ang kanyang dependence is on the Lord. Mahirap po ang magdepende po sa pera. Sapagkat karamihan po na nagtiwala sa pera, nagmahal sa pera, hindi po sila naging masaya sa kanilang buhay. Ang pagiging masaya ay nasa generosity. Ito ang magdadala ng joy sa buhay ng isang tao. Sabi rito, God is the one who gives seed to those who plant and He gives bread for food. Ang Diyos daw pong nagbibigay ng para sa pagkain natin at Diyos din ang nagbibigay para sa mga pantulong natin, pambigay natin sa gawain ng Diyos, pantulong natin sa mga nangangailangan. Ang Diyos lahat ang magbibigay niyaan. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya lahat yung nakikinig magsabi ng amen. Lagi natin sinasabi, sa bawat ibinibigay ng Diyos, merong sinasabi, eto po, God will give you seed. Ayan, merong seed, and make that seed grow. Sabi po ng banal na kasulatan, at dito sa taas, sabi, He gives bread for food. Kaya si Lord daw, nagbibigay ng bread, yung bread, kakanin mo. Meron namang siyang binibigay na seed, itatanim mo. Kaya pag nagbigay si Lord, titingnan mo, bread ko ba to Lord o seed ko ba ito? Kaya sa bawat pagpapalang dumarating sa atin, meron doon para kay Lord. Ibabalik mo, itatanim mo, meron doon para sa iyo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? At isang magandang bagay kay Lord, yung para sa iyo, mas marami. Yung ibibigay mo, bahagi lang, portion ng ibinigay sa iyo ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig magsabi ng amen. At sa bawat ginagawa, sa bawat binibigay po sa atin ng Panginoon, ang sabi po ng banal na kasulatan, He will produce. Sabi, God will give you a seed. Will give you seed and make that seed grow. He will produce a great harvest from your goodness.
Kung ikaw ay magiging mabuti, magiging mapagbigay, magiging generous, buhat dun sa seed na binigay sa ni Lord, palalaguin niya ng Panginoon at aani ka ng great harvest. Sabi, God will make you rich in every way so that you can always give freely. Payayamanin ka ni Lord, pasasaganain ka ni Lord. Lalo na kapag ang ginagawa mo is for the cause of Christ, para sa gawain ng Diyos, para sa tahanan ng Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon, tiyak, babalikan ka ng pagpapala ng Panginoon. Pinakikinig magsabi ng amin. Kung kayo po ay seryoso sa buhay ninyo, na gumaan ang inyong finances, kayo'y umunlad sa larangan ng pananalapi habang nabubuhay kayo sa mundo, ito ang isang bagay na dapat nyong i-apply sa inyong buhay. In-apply ko na po sa buhay ko sa maraming taon. Hanggang ngayon, ina-apply ko pa rin. Hindi naman po ako nagsisi sapagat nakita ko na si Lord tapat sa kanyang mga pangako. Nakikinig po ba kayong lahat? Ako ay galing sa mahirap na pamilya, walang-wala. Ako ay baon na baon sa utang nung ay makakilala kay Lord. Pero habang nakikinig ako ng salita ng Diyos, unti-unti lahat ng napapakinggan ko, unti-unti ina-apply ko sa buhay ko, pati ang larangan ng pagbibigay ay ina-apply ko sa aking buhay. Hanggang sa ngayon, ina-apply ko pa rin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nagbibigay ng ikapo, nagbibigay ng kaloob, nagbibigay ng mga pagpapala kapag sinasabihan ng Panginoon. Naalala ko last year, dumalo ko sa isang seminar din sa Saragossa, at meron doon nagsalitang pastor, at nung matapos magsalita yung pastor na yun, sabi sa akin, bigyan mo ng love gift yung pastor. Nung panahon na yun, halos wala na akong pera, pero meron akong titirang pera. Yung bagong bill ng 1,000, bagong bill na 1,000, meron ako natitirang 2,000 pesos. Pero hindi ko ginagastos yun. Kasi nga noon, bihira pa yung bill na yun eh. Bihira pa yung bagong bills na yun. Kaya nagagamit ko yung mga pera kong iba, pero yung dalawang papel na yun na 2,000 pesos, hindi ko ginagamit. Kasi nga, nanginayang akong gamitin. Kasi noon, bihirang-bihira pa yun. Pero sabi sa akin ng Panginoon, ibigay mo yan doon sa nagsalita na. Kaya nung bumaba yung nagsalita na yun, nilapitan ko siya. At kinamayan ko, inabutan ko ng 2,000 pesos. Pero hindi ko naman pinakita sa mga nandoon. Kinamayan ko lang siya at binigyan ko ng 2,000. Yung linggo pong yan, yung 2,000 ko po, binalik sa akin ni Lord. Nakikinig ko pa kayo lahat? May nagbigay po sa akin ng 20,000 pesos. Sabi ko, ito na. Sabi ko gano'n. Kita mo nga naman. Hindi tumagal. Yung 2,000 ko, naging 20,000. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Minsan parang sa iba kasi parang ang hirap. Parang totoo ba yun? Totoo yun. Pagka totoo kang nagbigay. Amen po ha? Makikinig ka sa Panginoon. Nagbibigay po ako ng tithes, nagbibigay ng offerings, pero may mga time na sinasabi ng Panginoon, bigyan mo siya. At makikita mo, ibang klase. Makikita mo kung paano magpagpapala ng Diyos sa buhay mo, dadalo. At magugulat ka, hindi mo sukat akalain kung sino gagamitin ni Lord. Meron siyang gagamitin. Nasubukan ko na po si Lord. Yung mga pinapatotoo ko po, totoo po lahat yan. Mga naranasan ko po sa larangan ng aking pagbibigay. Mga pagbibigay na hindi ko naman ginusto, pero nadarama ko na yun ang pinagagawa sa akin ng Panginoon. At ginagawa ko, at nakikita ko, ang Diyos ay mayroon pagpapalang nakalaan para sa mga taong bukas palad sa pagbibigay at pagsunod sa Kanya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya sabi nga rito sa verse 11, sabi diyan, God will make you rich in every way so that you can always give freely. Natandaan ko isang kapatiran natin noon na Sister Dali, na wala na po rito na nalipat na kasi sa Kabanatuan. Pero nagsimula po nagbibigay sa akin yun, nasa mga 50 pesos na. Every week po yun, nagbibigay yun. Kasi may 10 taon naman natin siyang nakasama rito, nagsimula po yun gano'n. Pero hanggang dumating yung time, bago siya kaya inalis ng Panginoon, bilipat po sa Kabanatuan, nagbibigay po sa akin yun ng halos 1,500 linggo-linggo. Nagbibigay po sa akin. Sabi nga lagi, at pinapatotoo ka sa inyo, pag nakikita namin ang kanyang buhay, kasi yung bahay nila ito, isang simpleng bahay, lumang bahay, sabi namin, grabe itong babae nito. At kung magbigay sa gawain ng Diyos at maging sa akin. Pero sabi namin ni wife, pero tingnan mo naman yung bahay na, ang liit-liit, simpleng-simple lang. Pero alam niyo po, ngayon po nakita nyo,
Ang laki-laki na ng bahay doon po sa ano. Diyan po sa, actually Santa Rosa po yung naging bahay niya. Kasi doon siya nakabili ng lupa. Pero napakaganda po ng bahay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ang anumang mga bagay na ginagawa natin, lalo na para sa tahanan ng Diyos at para sa mga lingkod ng Diyos, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Just be very generous. Makinig ka sa Panginoon. Magpakatapat ka sa itapo mo, sa kaloob mo. At pag may sinasabi pa si Lord sa iyo na pagbibigay, gawin mo lang. At makikita mo, hindi ka malulugi. Lalo kang uunlad, lalo kang sasagana. Kasi yung mga bagay na pinagbibigay ni Lord para sa Kanya, na hindi mo binigay, nawawala lang. Minsan may nangungutang na hindi lang binabayaran. Biglang minsan meron dumarating na ibang mga kung ano-anong problema sa buhay mo. Naubos lang din, nawala lang din. It might as well, gawin mo na, itanim mo na. Ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos at ayon sa sinasabi ng Panginoon, uunlad ka pa, sasagana ka, giginhawa ka, gagang ang finances mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At patuloy kang magiging masaya kasi meron kang napasaya. Amen po ba? Lalo na pag ang pagbibigay po natin para sa tahanan ng Panginoon. Matuwa po tayo pag ang church po natin gumaganda, umuunlad, lumalab. Katulad po ng lagi natin dinideklara, magpapatayo pa po tayo ng second floor. Marami pa pong payayamanin dito si Lord. Amen po ba? Yung naniniwala, magsabi ng amin. At yung gustong yumaman, bumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen at amen. Okay, next. Ayan. Generosity is giving more. Hindi ka lang, ang generosity, hindi lang makapagbigay. Ikaw ay nagbibigay ng higit kaysa sa iba. Yan ang pagiging generous. Kasi madali po naman magbigay. Pero ano yung klase ng ibinigay mo? Sabi mo nga, iba-ibang antas ng pagbibigay. Iba-ibang klase ng pagbibigay. At sa harap ng Diyos, ay nakikita ng Panginoon ang urit ng pagbibigay at ang puso ng nagbibigay. Katulad ka doon sa templo, di ba may isang babaeng lumapit na nagbigay. Nagbigay sa templo at maraming naghulog sa templo. At si Lord nandun nakatingin sa mga inuhulog. At yung iba, naghulog sila ng malalaki. Pero may isang babae, ang inihulog niya 2 kusing. Ang sabi ng Panginoon, yung babaeng yun, ang pinakamalaking binigay. Pinakamalaki hindi dahil sa 2 kusing. Pinakamalaki kasi yun na lang ang yaman niya. Mahal yung iba, marami silang binigay, pero sobra lang ng kanilang yaman. Pero yung babaeng yun na lang ang kanyang yaman. Ibinigay pa niya. Kaya sa harap ng Panginoon, nakikinig ko ba kayong lahat? It's about hindi yung binigay mo, kundi gano'n yung natira sa'yo. Kasi baka nagbigay ka nga ng 1 milyon, pero ang pera mo naman 100 milyon. Kaya yung binigay mo, halos 1% lang. Pero meron namang nagbigay ng 1,000, pero yun na lang ang pera. Yung 1,000 mas malaki yung sa 1 milyon. Kasi yung natira, wala na siyang natira. Doon sa nagbigay ng 1 milyon, marami pang natira. Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Kaya ang generosity is giving more. Maaaring nagbigay ka, pero yan ba ay napakalaking bahagi ng buhay mo? O isang kurot lang sa mga pagpapalang tinatamasa mo? Dapat nagbibigay tayo something that is valuable. Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Yung pisan, magbibigay tayo ng masasaktan tayo. Kasi mas masakit, mas makabuluhan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakapagbigay ka na ba ng nasaktan ka? Yung bang parang ang hirap, parang sacrifice, pero the more sacrificial it is, the more meaningful it is. Kapag nagbigay ka ng sacrificial, diyan mas lalong makabuluhan. At yung dependence mo kay Lord kakaiba. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Naalala ko po na ako po yung bagong Kristyano. Dumalo po ako ng isang, lahat na nakikinig, magsabi na namin. Bago akong Kristyano, dumalo po ako ng isang seminar sa PICC. Sa Manila pa po kami nakatira. Ako hindi pa nagpapastor. Simple lang po akong tagadalo noon sa church. At naglilingkod noon, pero parang nagpa-Bible study lang. At minsan dumalo ka sa PICC at nag-encourage yung nagtuturo na magbigay. Alam niyo po, nung araw na yun, ang pera ko si 50 pesos. Uuwi pa ako, mamamasahe pa.
Pero nung bigayan na, talagang si Lord nag-usap sa akin na yung titira kong pera, 50 pesos, ibigay ko. Pero hindi ko na inisip paano ako makakauwi. Ang inisip ko na lang, kaya ko namang lakarin makauwi. Mga 5 kilometers, 6 kilometers, kaya ko nang lakarin yun, makauwi. Kaya ang ginawa ko, yung natitirang 50 pesos ko, natitirang pera ko, binigay ko na. At nung uwi na, naglakad ako pa uwi. Wala akong kasabay, wala akong... kasi maraming taong dumalo. Siguro mga 2,000, 3,000 yung dumalo. At ako ay naglakad na ako pa uwi. Nung naglalakad ako, biglang tinawayan ako ng isa. May sasakyan. Sabi niya, Brad, sabi ni ka dito. Sumabay ka na sa atin, pa uwi. Kaya umangkas naman ako sa kanila at nagpababa ako doon sa malapit na sa amin at ako'y nakauwi naman. Pero alam niyo yung 50 pesos ngayon, hindi ko makakalimutan. Nung linggo na yon, nung isang linggo na yon, hindi lumipas yung isang linggo, may nagbigay sa akin noon, tagal na yun 500 pesos. Yung 50 pesos ko, pinalitan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya subok na dyan si Lord sa mga ganyang pagbibigay. Hindi lang tayo nagbibigay ng tithes, regular na natin binibigayan. Kaya lang may mga times, merong binubulong si Lord sa puso natin pag sinabi niya gawin natin. At makikita mo paano kapag papalain ng Panginoon. Yung nakikinig magsabi ng amin. Mga kapatid, generosity is giving more. And living is giving because everything God created is created to give. Ang generosity ay pagbibigay ng mas marami at ang buhay kasi ay pagbibigay. Kasi lahat ng nilikha ni Lord ay nilikha para magbigay. Yan yung binabanggit ko sa inyo nung nakaraan, na lahat ng bagay na nalikha para magbigay. Kaya ginawa yung mga silang yan para magbigay ng comfort sa atin. No? Habang tayo nakikinig. Amen ba? Kaya binigay ang araw para magbigay ng warmth, magbigay ng liwanag. Kaya binigay yung mga punong yan para meron tayong maliliman, meron tayong makain prutas. Kaya binigay po ang mga hayop para meron tayong makain. Lahat ng bagay, halos nilikha yan para magbigay. At habang nagbibigay yan, lalong nagiging kapaki-pakinabang ang kanyang buhay. Tayo po mga kapatid, tinawag tayo ni Lord, nilikha tayo ni Lord, at gusto niya maging mapagbigay tayo. Kasi that is the meaning of life. Yan ang buhay, yung magbigay ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga laging sinasabi sa aklat ng Romans, no man is an island. Walang taong mabubuhay na mag-isa lang. Kinakailangan niyang maging blessing. Kinakailangan niyang maging pagpapala. Kinakailangan niyang magbigay. At habang nagbibigay siya, lalo naman siyang tumatanggap. Ganyan ang buhay mga kapatid. Ganyan ang buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Nabubuhay tayo para magbigay ng love, para magbigay ng encouragement, para magbigay ng strength, para magbigay ng tulong, para tumulong. At sa ganoon, habang ginagawa natin yan, lalo tayong binabalikan ng mga pagpapala at mas lalong nagiging masaya ang buhay natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya natitingnan natin ang bawat pagkakataon na tayong magbigay, tumulong, maging generous, at makikita mo paganda ng paganda ang buhay mo. Hindi ka malulugi, hindi ka mawawalan, lalong aangat ang level ng buhay mo, lalo ka nagmamature, lalo ka nagiging vessel of blessings, at lalo ka naman pinagpapala ni Lord. Kasi nabubuhay ka, hindi lang para sa iyong sarili, nabubuhay ka para tumulong, para magbigay, para maging blessing sa buhay ng ibang tao. Whether magbibigay ka ng smile, ng encouragement, ng love, ng forgiveness, whatever it is. Maaring finances, maaring damit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Numisan niya, kinunan ko yung aking bumili ko ng lagayan ng relos. Kasi meron akong 6 na relos. At nung pinunan kong ganon, sabi ko, Panginoon, salamat po sa 6 na relos ko. Meron brown, may black, may silver, may gold. Panginoon, salamat dito. Wala po akong binili rito. Pero nagkaroon ako ng ganito. Ang ginawa ko lang, nagbigay ng relos. Noon, meron tayong isang guest dito, isang pastor, na meron akong 2 relos noon. Meron ako isang relos noon, siguro matagal na yan, mga 15 years na. Meron ako isang relos na nagbigay sa akin galing sa Japan, nasa 10,000 piso. Meron naman ako isang relos na mumurahin, siguro mga 500 pesos yun. Tapos sabi sa akin ng Panginoon yun, nagtuturo na yan, bigyan mo ng relos. Dami 2 relos ako noon. Sabi ko, ibibigay ko yung isang relos kayo mumurahin.
Pero nung ibibigay ko na, nag-usap sa akin si Lord, hindi yung memory ng bibigay mo, yung mamahalin. Binigay ko yung mamahalin. At simula noon, nakita ko, napakarami nang nagbigay sa akin ng relos paglipas ng ilang taon. Nakikinig mo ba kayo lahat? Yung ng relos ko na bumili ko ng lalagyan ng relos, nandun yung 6 na relos, kinunan ko siya. Ipopost ko sana, kaya lang sabi ko parang nakakayabang pag pinost ko pa. Pero pag nakikita ko, Lord, salamat. 6 na relos to, Panginoon. Pero wala akong binili rito. Ang ginawa ko, nagtanim ako ng relos. Nakikinig pa mo ba kayo lahat? Nakikinig pa mo ba kayo lahat? Mga kapatid, makikita niyo si Lord sa mga bagay na ginagawa niyo, lalo na sa mga bagay na may halong sakripisyo. Madali kasi pagbigay, sabi ko nga, kung ang bibigay mo, lumang sapatos. Pero kung ang bibigay mo, yung pinaka-favorite shoes mo, ibang klase yun. Are you listening? Are you listening? Madali pagbigay, kung meron kang 1,000 piso, kung bibigay ka ng 50 pesos, madali. Pero kung may 1,000 ka, ibibigay mo 900 pesos, medyo mabigat ng konti. Pero, doon mo mararanasan si Lord. Doon mo mararanasan ang Panginoon. Are you listening? Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Kaya nga, yung binanggit ko nung nakaraan, when you think of generous people, who comes to your mind? At binigyan ko ng pansin nung nakaraan, si William Colgate, ang owner at ang nagpasimula ng Colgate-Palmolive. Siya po ay isang Christian, nagsimula sa mahirap, nagkalugi-lugi, pero natutunan niya ang prinsipyo ng pagbibigay sa gawain ng Diyos. Pagtulong, pagbibigay, pagiging pagdaluyan ng pagpapala, pinagpala sa ni Lord at pinayaman ng Panginoon. Hanggang sa ngayon, kinikilala pa rin ng Colgate. Bakit? Kasi ang partner ni William Colgate ay walang iba kundi ang Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pag ginawa mong partner si Lord sa iyong buhay, sa iyong yaman, hindi ka maubusan. Maring minsan may mga darating ding mga trials, testing sa buhay mo, pero sitiyakin ng Panginoon, magtatagumpay ka, sapagkat meron kang magandang purpose sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Lahat ng masaya, nagsabi ng amen at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen at amen. Ayan po si William Colgate made his giving from 10% to God and 90% to Him. Then, dumating yung time, 90% yung binibigay niya kay Lord, 10% only to himself. This man died in 1857, is still very, very rich and very prosperous in life. Hanggang ngayon, buhay pa rin po ang Colgate. Patay na yung nag-initiate, yung owner, yung nagpasimuno, pero yung kanyang kumpanya nagpapatuloy. Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Kasi ginawa niyang partner si Lord. Ang nagmana, of course, yung kanyang anak at nagpatuloy sa business na ito. Ako po kasi nakapagtrabaho sa Colgate-Palmolive Philippines. Nung ako po ay nasa Manila, nakapagtrabaho po ako dyan sa Colgate-Palmolive. Talaga namang yung maging mga empleyado po sa Colgate, ang lalaki po ng sweldo. Dahil po yung mga nag-opisina, yung mga nagtatrabaho po sa Colgate. Sa Colgate-Palmolive. Kami nga dyan, pagka uuwi na kami, punta namin sa restroom, maliligo kami, kanya-kanya kami ng sabon, shampoo, toothpaste, toothbrush, tigil-tigil sa kaming lahat. Pagkatapos na, iiwan na namin yun doon. Kasi bawal namang iuwi yun. Kaya kinabukasan, pagka pauwi na naman, maliligo na naman kami, kanya-kanya na naman kami dalang sabon, shampoo, toothpaste, at saka toothbrush, kanya-kanya kaming dala roon. Galing po doon sa loob, ginagamit po namin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lahat naman siya magsabi ng amen. Mga kapatid, how the grace of generosity works and manifests. Paano po tayo magiging generous? Ang hirap po kasi, hindi sa isang iglap generous ka kagad. Pero it takes time, it takes a habit na kinakailangan gawin mo hanggang sa maging generous ka. At habang nagiging generous ka, lalo namang gumaga ang buhay mo, lalo kang pinagpapala, lalo nagbubukas si Lord ng mga pintuan ng pagpapala sa iyo, at magugulat ka sa mga gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Itong tinuturo ko sa inyo, maaaring gawin nyo, maaaring hindi rin. Pero I just encourage you to do it. Kasi magbe-benefit ka.
Magbe-benefit ka at makikita mo what God will do in your finances, what God will do in your business, in your work, in everything you put your hands to do. May gagawin si Lord. Maging generous ka lang. Kasi pagpapalain ka niya, gusto niyang pagpalain ka for a purpose, for a mission. Meron siyang gustong ipagawa sa iyo, kaya ka pinagpapala ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi ka pagpapalain ni Lord para sa sarili mo lang. Gusto niya pagpalain ka para maging pagpapala ka sa buhay ng iba. E paano naman, pastor, yung mga yumaman na hindi naman sila nagiging mapagbigay? Yung mga yumaman na hindi mapagbigay, darating yung time, ipagsusulit nila lahat sa Panginoon. Pagsusulit mo sa Panginoon, pinagtiwalaan ka ni Lord ng malaki, ginamit mo lang sa iyong sarili. Tingnan niyo sa Matthew 25, yung binigyan ni Lord ng 5,000, binigyan ng 2,000, binigyan ng 1,000. Sabi niya, yung binigyan niyo po sa akin 5,000, Panginoon, pinangalakal ko po, ginamit ko, nagka-interest. Sabi nung nagbinigyan ng 2,000, yung binigay niyo po sa akin, ginamit ko po, at nagkatumubo. Yung binigyan ng 1,000, sabi niya, Panginoon, tinago ko po. Nagalit si Lord. Ba't tinago mo? Sabi nga nun. Sabi sana, nilagay man lang sa bangko para tumubo. Kasi bawat binigay ni Lord, dapat gamitin mo. At gagamitin mo para pagpapala sa buhay ng iba. Hindi lang para sa iyong sarili. Kasi maraming mga tao, parang dumarating na tayo, nagiging selfish mo tayo. Ang inaakala natin lahat para sa atin. Pero dapat natin malaman, pinagkalooban ka ni Lord ng marami. Kasi gusto niya maging daluyan ka ng pagpapala sa buhay ng marami. Habang ginagawa mo yun, lalo ka nagiging blessed. Lalong gumaga ang finances mo. Habang tumutulong ka, lalo kang sumasaya, nagkakaroon ka ng joy. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi wala nang pinakamaganda sa buhay, kundi maging blessing sa buhay ng ibang tao. Maging mapagbigay. Kaya simulan mo na, kahit hindi ka pa masyadong maraming tinatanggap, simulan mo na. Simulan mo na maging mapagbigay. Paunti-unti. Hindi mo kinakailangan super laki agad. Kung super laki na yung mga pagpapala ni Lord siya, dapat lakihan mo rin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Habang lumalaki, dumarating sa iyong pagpapala, dapat lumalaki rin yung mga naitutulong mo, yung mga naibibigay mo. Are you listening? Amen. Lahat na nakikinig, magsabi ng amen. Paano po tayo magiging generous? Paano po mag-work yung grace of generosity sa buhay natin? Ano po ang mga bagay? Number 1, you need to be contented, be satisfied, and be grateful. Napakahirap po kasi magbigay pag hindi ka po grateful o contented o satisfied sa buhay mo. Dapat mong pasalamatan, Panginoon, salamat po sa lahat ng binigay niyo sa akin. Dapat maging contented ka. At habang ikaw ay kontento sa buhay mo, maging matututo kang magbigay. Pag lagi mo iniisip, kulang pa nga yung mga blessing ko, kulang pa nga yung pera ko, kulang pa nga ako, ba't ako magbibigay? Kasi yun ay buhat sa dissatisfied and discontented life. Napakahirap pong magbigay pag laging iniisip mo, wala ka, kulang ang nasa iyo, no? Kaya mahalaga, marunong kang makontento. Panginoon, ito man yung binigay mo sa akin, pero magbibigay pa rin ako. Magbibigay pa rin ako. At makikita mo, kahit na maliit pa lang yun, pero natututo ka ng magbigay, makikita mo palaki yun ng palaki. Kasi, nakikinig po ba kayong lahat? Kasi sabi ng Bible, yun ang pagkatiwalaan sa maliit, mapagtitiwalaan sa malaki. Kung doon sa maliit, hindi ka mapagbigay, paano pa pag lumaki yan? Lalo hindi ka makapagbibigay. Kasi yung maliit nga, nangihinayang kang ibigay. Eh, paano pa yung malaki? Kaya si Lord, tinuturuan tayo, buhat sa konti. Nagiging mapagbigay na tayo, nagiging mapagbigay. Pag lumaki, lumalaki yung pagbibigay natin, nagiging mapagbigay, lumaki. Napalalaki yung pan, mas lalong nagiging mapagbigay. Kasi iba sinasabi, magbibigay ako pag lumaki na yung pera ko. Eh, pag doon sa maliit, hindi mo maibigay. Palalo na pag malaki, hindi mo maibibigay. Hindi mo maibibigay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya simulan mo na. Simulan mo kung anong meron ka, kahit konti yan. Mahalaga, nakikita ni Lord yung puso mo. At gawin natin prinsipyo, part ng buhay natin, bahagi ng buhay natin, ang pagbibigay. Dapat maging mapagbigay ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig, magsabi ng amen. Kaya nga, habang nagiging mapagbigay ka sa maliit, magiging mapagbigay ka sa malaki. At makikita mo, dadalo yan, magro-roll yan, pangat ng pangat, palaki ng palaki. Naranasin ko po yan sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, nagsimula sa 10 centimos, unti-unti, naging 2 piso, 5 piso, 10 piso, pangat mo ng pangat. Ang pinakamahalaga lang, habang pinagpapahalangan ni Lord, huwag kang manghihinayang magbigay.
Basta magpakatapat ka lang kung ano yung pinadadala sa inyo, Lord. Kasi minsan pag dumating na yung malalaki na, nakakahinayang na. Pero dapat natin malaman na ang pagbibigay kay Lord ay hindi kalugihan. Hindi ka malulugi, magbigay ka. Nakikinig po ba? Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Maging ang pamilya mo, i-bless ni Lord, mga anak mo. Susuplayan ni Lord ng mga pangailangan mo. Iingatan kayo ni Lord para yung pera nyo hindi mapunta sa mga magnanakaw, manunuba, o sa iba't ibang mga gastusin hindi nararapat sa buhay nyo. Bagos ang Diyos ay magpapala, puproteksyonan kayo, iingatan kayo, ilalayo tayo sa anumang mga kalamidad at mga masasamang gawa ng kaaway sa buhay natin. Sa ganun, yung pera po natin, yung pagpapala po natin, magamit natin para sa gawain ng Diyos, para maging pagpapala tayo sa buhay ng marami. At makikita mo, napakasarap po na yung buhay po natin, dinadaluyan ang pagpapala ng Diyos. Amen po man. Nakikinig po ba kayong lahat? Para daluyan ka ng marami pang pagpapala ni Lord, maging generous. Maging mapagbigay ka. Mapagbigay ayon sa sinasabi ng Bible at mapagbigay ayon sa dinidikta ng Espiritu ng Diyos. At makikita mo what God will do in your life. What God will do in your life. Nakikinig pa po ba kayo na? Yung isang kaibigan ko, yung isang pastor na namin ko, nakikita ko ngayon, panay travel niya. Punta siya ng punta na ibang bansa. At ang patotoo niya, sabi niya noong walang-wala pa ako, tuwing may mag-a-abroad, nagbibigay ako. Kasi gusto ko pagdating ng time, makapag-abroad din ako at makapunta ako sa iba-ibang bansa. Kaya sabi niya, kada may narinig akong mag-a-abroad, inaabotan ko ng pera. Inaabotan ko ng pera. Nung panahon na yon, hindi ko pa kaya bumili ng ticket. Kaya gano'n ang ginawa niya. Nagtanim lang siya na nagtanim. Nagbigay lang ng bigay. Pagka narinig niya sa isang pastor, pupunta na ibang bansa, magbibigay lang siya. Pag meron siyang narinig, pupunta ibang bansa, magbibigay lang siya. Dumating yung time ng buhay na, yung mga anak niya, puro mga nakagraduate na. At meron siyang anak makapagtrabaho sa airlines. At yun ang dahilan kung bakit yung mga trip niya naging libre. Discounted. Bakit? Kasi nagtanim siya na nagtanim. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Totoo po yan, mga kapatid. Ngayon po, yung pastor na yun nakabase na sa Amerika. Pero nakikita ko nagta-travel po siya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Amen. Lahat ng masaya, magsabi ng amen at pwede bang pumalakpak ng malakas sa ating pagkakas. Kaya nga mahalaga, kontento lang muna kung anong meron ka, maging mapagbigay ka, mapagpasalamat, at apply mo na. Magbigay ka, kahit din man super laki kagad, ayon lang sa kakayahan mo, ayon sa dinidikta ng Panginoon. Pero lagi nga sinasabi ko, ang pinakaunang step ng pagbibigay, dapat nag-iikapo ka. Dapat nagbibigay ka ng 10% ng lahat ng tinatanggap. Yung mga pagbibigay mong iba, additional na lang yun. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nagbibigay po ako ng mga additional, pero hindi ko kinakalimutan linggo-linggo na ibigay po yung aking tithes and offerings sa Panginoon. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. At kapag ka naibigay ko na yun, minsan may mga binubulong pa sa akin si Lord, ginagawa ko yun. Ginagawa ko yun. Are you listening? Lahat na nanging. Pangalawa, paano po yung mag-work yung grace of generosity? Number 2, be unselfish. Make others happy. Dapat hindi po tayo makasarili. Dapat unselfish po tayo, hindi selfish. Kinakailangan hindi makasarili at gawin natin, mapasaya natin yung iba. Hindi naman tayo magbibigay para mapasaya sila, kung higit sa lahat. Magbibigay tayo kasi yun ang sinasabi ng Panginoon sa puso natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan nga, may isang kapatiran. Sabi ko, nakauwi na ba yung kapatiran na yun? Sabi ko, tawagin mo. Binigyan ko lang siya ng 300 pesos. Pero tuwang-tuwa siya. Sabi niya, wala na siyang pera pa ulit. Kaya pala pinahanap siya sa akin, sabi ko, tawagin mo yung kapatiran na yun. Kung nakauwi na ba? Sabi, hindi pa nandiyan pa. Sabi ko, tawagin mo. 300 pesos na. Pero naging napakasaya ng kapatid na yun. Nakikinig pa po ba kayo na? Pero of course, hindi lang tayo magbibigay para pasayahin sila, kundi masaya tayo kasi sinunod natin yung patnubay ng Espiritu ng Diyos sa puso natin. Natulungan, magbigay sa taong yun na hindi mo naman alam ang sitwasyon niya. Pero may mga ganong instance. Nakikinig pa po ba kayong lahat?
Hindi ko alam paano na binalik ni Lord yun. Pero isa lang bagay, pag sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon, ang saya-saya ng puso mo. Ang saya-saya ng puso mo. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayo? Kaya sa mga ganitong bagay para maging generous tayo, be unselfish. No, make others happy. Pag masaya ka, Lord, sino po ba ang dapat kong pasayahin? Pag tayo po'y pinagpala sa buhay natin, pasayahin natin ang church natin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Yung mga nagbigay po ng cake dun sa mga pastor natin, hindi po galing sa church yan. Meron pong nagpala sa inyo. Amen ba? At pag kayo mabahala, may kasunod pa yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Masarap po na maging mapagbigay. At lalo kang i-bless ng Panginoon. Ganun din, be not a lover of money. Love God. Huwag pera po ang mamahalin natin. Si Lord ang mamahalin natin. Kaya pag sinabi ni Lord, bigay mo yan, bigay mo lang. At makikita mo lalong dadami. Lalong dadami. No, sabi ng aklat ng Kawikaan, Proverbs 11, sabi yung bukas ang palad, lalong binibless. Pero yung tikom ang palad, lalong naghihirap. Yung bukas ang palad, lalong nagpa-prosper ang kanilang buhay. Kaya kung gusto mo ng larangan ng prosperity, ibukas mo lang yung palad. Nakikinig pa po kayong lahat? Yung nakikinig, magsabi ng amin. Tignan niyo po, pag tumakot kayo ng bigas, pag tumakot kayo, tinakot ng ganyan, ilapag mo. Tapos tumakot ka ng paganyan. Makita mo, mas marami. Mas marami yung bukas ang palad pag tumakot. Kesa yung tumakot na nakaganyan, pag inilatag mong ganon, mas marami yung pagano. Mas marami yung sa bukas palad. Kaya pag bukas ang palad, mas maraming darating na pagpapalad. Pag tikong, konti. Are you listening? Tingnan niyo po yung mga poso natin, mga tinitikwas natin. Yung mga poso na hindi ginagamit, bumabaho ang tubig. At hindi mo na magamit yung namain. Kasi, ang tagal na hindi nagagamit. Pero tingnan mo yung poso na laging ginagamit, sumasarap ang tubig. Kasi laging nagbibigay. Laging nagbibigay. Laging lumalabas yung tubig. At habang lumalaon, lalong sumasarap yung tubig. Pero yung mga poso na hindi nagbibigay, naka-stack lang. Kita nyo, pag after mga ilang panahon na hindi ginagamit, pag tinikwas mo, amoy putik. Bakit? Hindi ginagamit. Ang blessed, yung laging nagbibigay. Ang pinagpapala, yung laging nagbibigay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero yung hindi ginagamit, lalong na-stock up at lalong nag-stink. Hindi, lalong bumabaho. Nakikinig po ba kayong lahat? Are you listening? Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, kaya kung gusto nyo pong gumanda, paglingkuran nyo sila. Gaganda ko. Hindi nyo kinakailangan ng maraming mga foundation. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag naglingkod ka kay Lord, nakikita mo yung glory ni Lord. At magugulat yung mga tao. No? Kasi yung mga naglilingkod kay Lord, yung mga anak ng Diyos, lalong gumaganda yan. Amen po ba? Yung iba naman ang daming pera, pero laging mukhang may problema. Ang lulungkot ng mata, lagi nakapunot. Ang dami-dami ng mga ano. Parang ang yaman-yaman naman. Pero ang daming problema. Nakikinig pa po ba kayo na? Next, at meron pa po isa yan eh. Para po tayo po ay patuloy na ma-develop po yung pagiging generous natin. Yung sinasabi ko pong develop the habit of giving. Be a consistent and habitual giver. Dapat lagi kang nagbibigay. Lagi kang nagbibigay. Lagi kang nagbibigay. Huwag mong hayaan hindi ka magbigay. You need to give. You need to give. Habang nagbibigay ka, lalong dumadami, lalong nabibless, lalong bumubukan, lalong sumasarap, lalong umaangat, lalong sumasagat. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Tinawag po tayo sa larangan ng pagbibigay. At habang nagbibigay po tayo, lalong sumasaya ang buhay. Lalong nabibless ang buhay. Amen po ba? Mga kapatid, yan ang prinsipyong aking pong nilakaran at patuloy na nilalakaran hanggang sa mga panahon ito. Hindi pa po tapos. Marami pa pong nilalaan si Lord. Marami pa pong ibibigay ang Panginoon. Marami pa pong ipaparanas ang Panginoon sa mga taong mapagbigay. Hindi ka mauubusan ng pagpapala. Maring minsan nawalan ka, pero titiyakin ni Lord na lahat ng nawala sa iyo, ninakaw ng kaaway sa iyo, nalugi sa iyo, dahil di kayo mapagbigay sa Panginoon, mapagbigay sa gawain ng Diyos, matulungin sa panangailangan, ibabangon ka ni Lord.
Iaangat ka ni Lord. Papalitan ni Lord ang lahat ng nawala sa buhay mo kasi makita niya how generous you are for the purpose of glorifying the name of the Lord in your life. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Amen. What are the rewards of generosity? Next time ko na po. Ako po ay magpo-close in prayer na sapagkat mag-aalas 11 na po. Mga kapatid, pwede bumang lahat ay buat pumigil. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Naniniwala po ako hindi po sayang ang mga salitang ibinabahagi ko po sa kalagitnaan ito. Pag may tawag ng pagbibigay, may darating na pagpapala. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming mga puso ay maging bukas puso, ang aming mga palad ay maging bukas palad sa larangan ng pagbibigay. Una, sa aming mga pag-iikapo, pagkakaloob sa gawain ng Diyos, at pagkatapos, yung mga pagbibigay ng mga patnubay ng Espiritu ng Diyos sa aming mga puso. Tiyak, Panginoon, lahat ng ginagawa namin bilang pagsunod sa inyo, puno ng pagpapala at puno ng biyaya na kami babalikan ng marami pang pagpapala higit pa sa aming iniisip at hinihingi. Ang totoo naman, Panginoon, lahat ng nasa amin, lahat ng ibibigay namin, lahat ay bigay nyo lang sa amin, Panginoon. At salamat po na kami napagtiwalaan nyo. Nawa, makita nyo po at masumpungan nyo na hindi kami maramot sa mga pinagkaloob nyo po sa amin. Hindi kami makasarili, kundi nais namin maging blessing, nais namin magpala, nais namin may mapasaya, nais namin suportahan ang gawain ng Diyos, nais namin suportahan ng mga lingkod ng Diyos. And through this, Panginoon, lalo pang gagaan ang buhay namin, lalo pang sasagaan ang mga kabanyaman namin. Hindi kami kukulangin, hindi mananakaw ng kaaway ang mga pagpapala namin. Kasi lalagay nyo ng proteksyon, lalagay nyo ng shield. Kasi nagbibigay kami at ginagamit namin ang mga pagpapalang ito para sa kaluluwalhati ng inyong pangalan, para sa katataguyan ng gawain ng Diyos, para sa kapagpapala ng buhay ng maraming tao. Panginoon, dalangin ko po, bigyan nyo po kami ng generous spirit, bigyan nyo kami ng generous heart, Panginoon. Tulungan niyo po kaming magawa ito, Panginoon, hindi sa aming sariling kakayahan. I pray for the grace of God. I pray for the empowerment of the Spirit of God na taniman niyo po kami sa araw na ito ng spirit of generosity sa aming mga puso at sa aming mga kalooban. At habang nagiging generous kami, bubukalan mga pagpapala, babaha ng mga pagpapala para sa buhay namin. Maaabot namin ang aming mga pangarap. Sasamahan niyo po kami sa mga tagumpay. Sasamahan niyo kami sa katuparan ng mga pangarap namin. Kasi nakita niyo at nasumpungan na ang mga palad namin bukas, ang mga puso namin ay bukas, at kaming naging generous sa bawat pagkakataon at sa bawat araw ng buhay namin. Lord, thank you for everything. I commit to you this message. I cover them with the blood of Christ. Empower them with the power of the Holy Spirit in the lives of your people na narito sa umagang ito. Father, we give you praise and we give you honor. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat magsabi ng malakas na amin. At palapakan natin malakas.